Pagdiriwang ng National Children's Month ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang tanghali po. Isang makabatang tanghali po sa ating lahat, Director Cheryl, at sa lahat po na nakikinig at nanonood po ng inyong programa. Thank you for inviting the CWC. Yusek, ano po ang tema ng National Children's Month ngayong taon? At ano po ang mensaheng nais iparating nito sa publiko? Po, Director Cheryl, yung theme po natin for the 33rd National Children's Month is Osaek Sisaem Wakasan, Kaligtasan at Karapatan ng Bata Ipaglaban. As we all know, yung OSAEC is Online Sexual Abuse or Exploitation of Children. So yan po ang tema natin for this year kasi nakatutok po talaga ang ating pamahalaan sa pagpapababa at saka paglaban po talaga dito sa kumbaga dito sa scourge or harm na lumalapit po sa ating mga kabataan sa cyberspace po. Yusek, para maunawaan ng ating mga kababayan, ano po yung pangunahing layunin ng taunang pagdiriwang ng National Children's Month? Opo, Director Cheryl, yung National Children's Month ay pinagdiriwang natin bilang paggunita doon sa tinatawag na United Nations Convention on the Rights of the Child. Inadapt yan ng UN General Assembly noong November 20, 1988. At yan naman po ay pinirmahan, nilagdaan ng ating bansa noong 1990. And since then, pinagdiriwang na po natin yan during the time of the Ramos administration. Rather, may mga presidential proclamation po na in-issue po dyan. Although nung unang panahon, Director Cheryl, October pa ho natin na pinagdiriwang, pero nung 2015 na-issue po yung Republic Act number 10661. This is the National Children's Month. At yan po ay nagtalaga na ito ay papamunuan ng Council for the Welfare of Children, DSWD at NYC, National Youth Commission, and ipagdiriwang po natin sa November of every year para po gunitin ang UN Convention of the Rights of the Child, talagang ipakita ang pagpapahalaga po natin sa mga karapatan po ng bata. Yusek, ano-ano po ang mga pangunahing programa o aktibidad ng CWC ngayong taon para itaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga bata? Director Cheryl, yung celebration po natin, as always, ano po yan, ang ginagawa po natin ay yearly. Lahat po ay nagse-celebrate, all agencies of government, the schools and the LGUs. Pero sa Council for the Welfare of Children po, sa ating tinatawag na main office dito sa Manila, nakatutok talaga tayo dito sa kunyari dito sa November 7, ating i-hold na ating launch ng ng National Children's Month. Ito po ay dito sa Crown Plaza Galleria kasi we are holding it of course with the DSWD and the NYC, pero kapartner po natin dito ang Department of Justice National Coordination Center for OSAEC and SISAEM. Tapos pagkatapos ng November 7 kick-off, from November 16 to 22, ito yung tinatawag na National Play Advocacy Week. Maraming pagdiriwang po tayo dito kasi karapatan din po ng mga bata yung paglaro or makapaglaro. Baka po hindi alam ng mga nakakatanda. At come November 24 naman, since our topic is online sexual abuse, we will be conducting a conference on parenting in the digital age para po turuan si Mami at si Daddy para po matuto sa cyberspace at sa mga gadgets at para naman mabantayan ng mga bata. Then by November 26, partner po namin yung SM Cares. Magkakaroon po tayo ng NCM Culminating Activity dito po sa SM Mega Mall sa atrium po nila. So yan po ang pinakakaabalahan natin this November po, Director Cheryl. Sa kasalukuyan, paano po tinutugunan ng CWC yung mga isyong patuloy po na kinahaharap ng mga bata tulad ng nabanggit nyo nga kanina, child abuse, online exploitation at child labor? Director Cheryl, the Council for the Welfare of Children is an attached agency of the DSWD. We are the policy-making arm of the government when it comes to children. So nagsisimula ang aming participation sa paggawa po ng mga national plans po natin, like the National Plan of Action for Children, the Philippine Development Plan po kung saan tinanong din po at in-interview at talagang kinonsulta ang mga bata. Doon sa paggawa po ng mga batas, yung mga laws po, yung Anti-OSAEC Act po natin,
Ayan po ay kasali po kami dyan gumawa maliban po doon sa ipabang mga naunang batas. And of course, mga programs, projects, and activities from the national level to the local government unit level po. We are part of the Child-Friendly Local Governance Audit na pinamumunuan po ng DILG. This is a yearly mandatory audit for our LGUs to ensure that they are child-friendly. At nakakatuwa naman, Director Cheryl, noong 2022, nung pumasok tayo sa gobyerno, itong administration na to, yung child-friendly and LGUs lang natin noon, 372 out of 1,634. Ngayon naman, after 3 years, yung 372 natin, 1,091 na. So, ang laki na ng tinalon, ano? Pero of course, we have a long way to go. Pero ganyan po kami, mula policy making hanggang doon sa pag-capacitate po ng mga LGUs, kasali po tayo dyan. Saan niyo po ina-attribute, Yusek, yung malaki pong itinalon nung bilang na binabanggit niyo po kanina? Opo. Tingin ko po, ano, and I always say this mula nung nakaraang taon pa, no? Sabi ko nga, we have a government that really listens to children. In fact, when the Philippine Development Plan was being drafted in late 2022, kasi for 2022 to 2028 yan, sabi ng mga katrabaho ko na dekada dang nasa Council for the Welfare of Children, sir, first time lang pong na-consult yung bata, no? And this is a good indication that this administration is listening to children. At hindi kami nagkamali kasi kunyari dito sa usaping USAID, kaya po itong tema natin ngayon. Last year, nagkaroon kami ng mga sectoral meetings sa ating Pangulo mismo sa Malacanang dahil nababahala nga siya na while bumaba ng konti ang mga cyber tip line reports na nare-receive natin, it's still a serious concern in the Philippines. Kaya nagpalagay siya ng mga targets or indicators doon sa Child-Friendly Local Governance Audit. So ngayon po, since may directive ang Pangulo, yan po ay nakasama na doon sa 2025 guidelines, and LGUs now are really mandated to have USAID ordinances, have USAID-trained people para pag may nagsumbong pong bata at mga magulang. And of course, yung mga referral mechanisms po nila, kailangan meron sila. At yan po kasi chinecheck na doon sa audit. Ano? Maganda ang cooperation ng lahat. Buhay na buhay ang National Coordination Center on USAID and SISAM. And of course, kasama namin ng DOJ dyan, ang PNP, NBI, at iba't ibang mga ahensya pa po na talagang lumalaban po dito sa online sexual abuse. Sa usapin naman po ng edukasyon at kalusugan, ano po ang mga inisyatibong isinusulong ng CWC para matiyak na may access ang lahat ng bata sa dekalidad na serbisyo? Opo, we are very closely partnering with the Department of Labor. Ano? For instance, issue ho ng isang mga eskwelahan na conducive for learning, yan po ang concern namin with the DepEd. Ano? Recently, the DepEd issued a revised version of the implementing rules and regulation of the anti-bullying law of 2013. So, inimprove po ng DepEd yan para po ang mga bata ay hindi nabubuli sa mga eskwelahan at ang mga bullying incidents po ay talagang nare-report at nare-record. Nothing is being swept under the rug, so to speak. At ang ginawa po namin dyan, we even signed an MOU with the DepEd to connect their hotline to the Makabatak Helpline 1383. So, nagtutulungan po kami dyan, and nagkaroon kami ng bullying seminar or conference din with DepEd. Nag-attend tayo dyan na ginawa dito sa Ateneo, dito sa Ateneo Grade School. Ano? So we are closely partnering with them because of course we are promoting, and DepEd is really working on this, on yung quality of education. They want to improve it, but children of course cannot focus on education if they are not safe in our schools. And saludo po kami sa DepEd dahil po talagang ang kaligtasan ng mga bata ay tinututukan po nila. Sa inyong pananaw po, gaano kahalaga ang papel ng pamilya at komunidad sa pagtataguyod ng karapatan at kaligtasan po ng mga bata? Okay. Director Cheryl, very important po ang family, tayong mga parents at the Council for the Welfare of Children. And I always say this when I speak in front of people, child protection starts at home. So bilang mga magulang, tayo po ang unang nagbabantay sa ating mga anak, yung mga tagapangalaga po ng bata. So kaya inaabot po namin ng mga magulang, we are creating awareness because most of the violence against children reported with the PNP really are corporal
corporal punishment or being done by some, alam mo na, misguided parents na medyo sinasaktan ng todo-todo ang mga bata in the name of discipline. Ano? So we want to change that because child protection should really start in our homes. And after that, it continues in our schools. Kaya po katrabaho rin namin ng DepEd, and it continues in our communities. That's why we want LGUs to be child-friendly. And of course, andito naman sa taas ang mga national government agencies, like the DSWD, of course, led by our boss, Secretary Rex Gatchalian. Talagang nakatutok po siya dito. The PNP, the NTI, DOJ, everybody's working po. No? Siguro banggitin ko na rin, last December 6, 2024, the President signed EO 79. This is the Makabata EO. It seeks to harmonize what everybody, all government agencies are doing for children. Hindi na working in silos, hindi na kami kanya-kanya, hindi na nagbabanggaan ng mga proyekto. We are now finalizing the implementing guidelines. So from reporting kung saan papasok yung Makabata Helpline, may rescue relief, rehabilitation and integration. Lahat po yan ilalatag natin, lahat magtutulungan from the national to the local level po. Yusek, may mga programa po ba ang CWC na nakatuon naman sa street children, indigenous children o mga batang nasa conflict-affected areas? Opo, actually we are, of course, we are an attached agency of the DSWD. So we work with the DSWD when it comes to children in street situation. Kasi ang covered naman ng DSWD, families and children in the street. So mas malawak yung sa kanila. As to the child component or children component, we heavily partner with them. And this is also in relation to EO 52, which was issued, if I'm not mistaken, last year din, January 2024. It is the Pag-abot program. Kung nakikita mo ang DSWD at kung nakikita nyo po, Director, na pati si Secretary Rex Gatchalian, lumalabas yan, to reach out to families and children in the streets, of course, to extend the services of the government. Unang-una, pagkuha ng data nila so that they can get birth certificates. Pwede silang tulungan makabalik sa mga lugar na pinanggalingan nila, and of course, with the interventions that the DSWD can extend. And the DSWD dito sa EO 52 po does not only extend help to the children or to the families, pati po dun sa LGU na pagbabalikan, the DSWD can also help them to ensure that these people won't go back to the urban areas. Yun po ang kaibahan ng EO 52 dun sa mga attempts po sa mga nakaraang panahon po. Yusek, kamusta naman po yung pakikipag-ugnayan ninyo sa mga lokal na pamahalaan, paaralan, pati na rin po yung mga NGO para mas mapalawak pa yung kampanya para sa karapatan ng mga bata? Opo, ngayon po pinagtibay, as I mentioned earlier, Director Cheryl, yung EO 79, talagang siguro na-realize ng mga tao din na din sa gobyerno na marami tayong ginagawa, kanya-kanyang pagpapabibo, pagpapalunsad ng mga proyekto na nakakatulong sa iba't ibang klaseng sektor. But more often than not, sometimes these projects or programs conflict with each other or are duplications of each other. Kaya sabi nung Makabata program, everybody's doing a lot but we are not perhaps coordinated enough. So ang pinagtibay po doon, everybody should work together. In-enumerate ang implementing agencies sa lampas, almost 30 implementing agencies, and of course marami tayong partners din from the private sector because the private sector will help too. Na-realize po ng ating pamahalaan, the government cannot do it alone, not even the biggest government agencies like the DepEd and the DSWD. So ito po, antayin po natin once the implementing guidelines come out, lahat po ng concern ng children in need of special protection. Ito yung mga biktima ng mga violence against children, sexual abuse, yung mga nasa kalye. Lahat po yan ay tutugunan ng pamahalaan with a wide spectrum of interventions. And there is really an earnest attempt for everybody to cooperate with each other para po hindi nagkakalituhan po. Isa po sa mga layunin ng National Children's Month ay ang pagpapalakas ng kamalayan ng publiko sa karapatan ng mga bata. At base po sa mga nabanggit nyo kanina, sa tingin nyo po ba may sapat na kaalaman na ba ang mga Pilipino tungkol dito? Siguro marami pa tayong kailangang gawin because as I mentioned earlier, 1988 pa po yung UN Convention on the Rights of the Child, and I must admit not all Filipinos are really familiar with it.
karamihan sa provision ng UNCRC ay naisabatas na natin, kasama dito sa yung paglaban sa sexual abuse, yung sa paglaban sa child abuse through our Republic 7610, RA 7610. Marami na po tayo na isabatas, ngunit hindi pa po sapat, kaya ang pamahalaan po ay hindi tumitigil. And in fact, we want to focus on the parents and the family also, kasi yun nga, kung hindi po magbabago ang mentalidad ng mga matatanda, tayo po yung generation natin, kung paano natin tingnan ng bata, ang kanilang mga karapatan, ang ating obligasyon sa kanila, syempre po hindi po mag-i-improve talaga fully at napakabilis ng karapatan ng bata. That's why we have to work with each other talaga po. We want to change some of the bad ways of thinking o yung mentality na nakakasama, and we want to engender a social behavioral change po talaga para ang ating generation magbago. Of course, mas ma-guide po natin ang ating mga kabataan na talagang pag-asa po ng ating bayan. Sa panahon po ngayon ng digital age, paano po pinoprotektahan ng CWC ang mga bata laban naman sa online threats at cyberbullying? Opo, yan, very important din po yan. Ako personally, I want to say that the threat is really from the internet now, kasi po with the advent of technology and because of the digital age. That's why, as I mentioned earlier, we partnered with the DepEd to combat bullying, including cyberbullying. We are in the process of signing an MOU with the Cybercrime Investigation Coordination Center. Kaibigan po natin yung mga tao dyan. And of course, the DICT, dati pa nating partner with the eGov Super App. Kasi po, ang threat ay naandyan talaga. We are now partners also with the PNP Anti-Cybercrime Group, and the NBI, isa sa unang partner ng Makabata Helpline 1383 yan. Gusto natin protektahan doon, but of course the government cannot do it alone. That's why this month we will be conducting that conference on parenting in the digital age, because Director Cheryl, we need to teach parents and children life skills din, para hindi sila maging willing victims nitong masasamang tao po sa internet, because the government cannot really monitor everybody 24/7. Paano naman po, Yusek, yung mga hindi online, yung mga hindi po kumbaga po limited ang access sa internet? So paano po natin sila ma-equip para po sa skills na kailangan po dito? Opo, dito po mapasok yung yung ating partnership with the LGUs. We are aware that there are many yung mga GIDA areas, yung mga geographically isolated and disadvantaged areas natin, many far-flung barangays na pangit ang connectivity, hindi natin sila maabot. That's why we are also using the internet to reach them. You will notice that the programs of the government, including those of the Council for the Welfare of Children, are being broadcast. Meron kami mga knowledge management sessions through the internet. So we use social media, we use our website, because we have to reach everybody. Yung child-friendly local governance audit is a strategy. Kaya lang 1,634 ang LGUs. I think it's 1,642 na nga, nadagdagan daw ngayon. That's why we are also leveraging technology to really reach people. And dun sa hindi masyadong maabot ng technology, we rely on our LGUs and our barangay, and our partners. So tulong-tulong po talaga. We need to reach them at the soonest possible time, because they need to know that children have rights, and of course we have to protect them. Yusek, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong pagdiriwang ng National Children's Month. Opo, para po sa mga mommy daddies, mga nangangalaga sa bata, and pangarap sa mga bata na rin po na nanonood ng ating programa ngayon, tandaan po natin na talagang ang mga bata o ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ngunit kung hindi po natin sila po protektahan at aalagaan, hindi po sila magiging pag-asa. Ika nga po namin sa Council for the Welfare of Children, basta bata, kayo po dapat lahat ang bahala, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.